Sa umagang pong ito, bago po simulan yung aking maikling mensahe, meron po akong dala-dala dito na actually, napakasimpleng bagay. Gusto ko lamang pong ipa-describe ko ano yung nakikita nyo rito sa isang simpleng description. Kung tatanungin ko po si Brother Oliver, sige po, tatanungin kita. Ano ba yung nakikita mo dito sa nahawak ko? Literal, ano yung nakikita mo? Isang bote na may tubig. Sige po. Ano pa? Ano pa po? Yung talaga nakikita mo sa kanya. Tubig to hindi po ito alak. Baka mapapaul po tayo dyan. Tubig po ito. Ininom ko na po kanina iba. Nauuhaw po ako. Ano po? Ano pa po? Bawas. Opo. Totoo po yun. Tama naman po si Brother Oliver. Tubig po na nasa bote. At higit sa lahat, bawas. Opo. Yung mga Inglesera, ang tawag po dito, half full. Half full, opo. Bawas, opo. Totoo po, bawas po ito. Alam nyo po, ayon po sa survey po, o sa mga pag-aaral po ng mga sa mga eksperto, ang lagi pong nakikita ng tao, ang nakikita niya sa kanyang buhay lagi ay yung bawas. Yung kulang po ang laging napapansin niya. Kaya po ang tao, hindi po siya pumapayag o isang kalungkutan para sa isang tao na tumanggap siya ng isang bagay na bawas. Tama po ba? Kunwari po ba may binili kayo sa Shopee, palagay na pong pabango. Nung dumating sa inyo parang bawas, matutuwa po ba kayo? Hindi, di po ba? Pag humingi po kayo ng pamasahe, papuntang Maynila, parang kulang, bawas. Parang hindi po nakakatuwa, di po ba? Baka magkano na po ba pamasahe papuntang Manila ngayon, one way? Siguro po mga around 150 pesos. Kung bigyan ka ng 100, makakabalik ka pa kaya ng buo? Tingin nyo po. Kulang, di po ba? Yun po ang isang malungkot na katotohanan sa buhay ng tao na talagang ayaw natin na yung mga bagay na dumarating sa atin ay kulang. Di po ba? Gusto natin husto. Gusto natin kumpleto. Kamukha po nito sa nangyari sa atin, nalulungkot tayo, di po ba? Nawalan tayo ng isang kapatid, pamilya ni Pastora, nawalan po ng nanay, parang kulang. May nawala, di po ba tama? Merong na empty, merong kumbaga, may nakikita mo na parang may nawala may kulang na may kulang na Di po ba? Yun ating pong pag bumibili tayo ng mantika, minsan sinisilip-silip pa natin yung itaas kasi parang kulang. Kasi ini-expect natin pag bumili tayo, puno. Di po ba? O isang bote ng mantika, minsan bibigay sa iyo ang kulang ganyang kataas doon sa may leeg nung Sinisilip natin kasi gusto natin puno, ayaw natin ng may kulang. Tama po ba? Ayaw natin na may kulang at hindi tayo kontento. At kung minsan nga, hindi lang kulang, hindi lang puno yung gusto natin. At minsan, sobra-sobra pa po yung gusto natin. Unang-una, gusto natin yung mga gamit natin sa bahay, kumpleto. Kung minsan, sobra-sobra. Yung sasakyan natin, minsan gusto natin marami o kumpleto, tapos kumpleto gadget, at higit sa lahat, minsan sobra-sobra pa. So, wala naman pong masama nun. Kung tayo po gusto natin puno o puspos, kung gusto natin marami, wala pong masama. Alam niyo po, sabi sa John 10:10, sa 1:10, sabi po, ang Panginoon ay dumating, I come that they may have life and have it to the full. Ang Panginoong Hesukristo po ang nagsabi mismo na siya ay pumarito para tayo ay magkaroon ng buhay na puspos, puno. Ayaw ng Panginoon na mayroong empty space o emptiness sa buhay ng isang Kristiyano. Ayaw po niya yun. Pero ang masakit po, talagang dumarating po talaga sa buhay ng bawat isa yung tinatawag nating emptiness, kawalan. Pakisabi po, emptiness. Empty. Yun nga po, ina-expect ko kaninang umaga baka ako walang umattend dahil wala si Pastora, baka ako pagdating ko dito, yung ating church ay empty. Salamat sa Diyos, meron pong umaten. At yun po ang kalooban ng ating Panginoon, na mapuspos ang buhay ng isang Kristiyano. Nakakalungkot,
ang nakikita natin lagi sa buhay natin, alam niyo po ba, ito, yung nasa taas, yung empty space, hindi po natin nakikita yung konting laman. Hindi po ba? Alam niyo po, sa buhay Kristiyano, kahit po ang meron tayo ito lang nasa ilalim, yung konti na yan, pwedeng maging puspos ang buhay mo. Sabihin mo po sa kapatid mo, pwedeng maging puspos ang buhay mo. Hindi ka kulangan sa iyo, hindi kawalan sa iyo yung nandun sa taas. Alam niyo kung bakit? Kasi kaya pong i-provide ng ating Panginoon lahat ng ating pangangailangan. Dahil sinabi po niya yun. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung minsan o kadalasan, dahil nga doon sa kagustuhan natin na mapuno yung tinatawag na empty space na yan o emptiness sa buhay natin, materially, spiritually, sa lahat ng bagay, financially, nako-compromise minsan yung ating tinatawag na mga spiritual gifts natin o yung mga fruit of the Spirit natin. Minsan nako-compromise. Alam nyo, hindi po masama na itong natitira dito sa ilalim ay punuin natin. O sa ating pagsusumikap, maging ano po natin yun, maging yun po yung maging dream o maging natin, sabihin po natin, maging direksyon natin para gusto natin puno Sige, magiging ano ko yan. Yan yung magiging ambition ko, magiging mission ko sa buhay ko na yung kulang dito punuin ko sa pamamagitan ng ating pagsisikap. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Pero yun nga po, sinabi ko, marami pa rin na hindi matanggap yung nandito pa lang sila. Na po pwede naman na mapuspos ang buhay mo kahit nandun ka sa kakulangan. Dahil nandyan ang Panginoon sa ating tabi. Amen po ba? So, dahil yun ang laging nakikita mo, yung kulang na yun, minsan, yun ang hinahanap mo sa yung kapwa. Yun ang nakikita mo sa kapwa mo. Hindi po ba? Minsan pagka meron tayong, pagka natin na-describe yung kapwa natin, ang nakikita natin yung kakulangan niya. Hindi natin nakikita yung kung ano meron siya. At kung minsan, yun po yung pumapasok sa ating sarili. Yung kulang, natin nakikita, wala ako nun kulang ako nun Parang kailangan ko yun yung pangangailangan natin. Kaya nga dumadating sa buhay natin, yung tinatawag na emptiness. Patuloy tayong naghahanap, patuloy po tayong humihingi, parang patuloy tayong may gusto, hindi po nauubos yan. Pero kung asa puso natin ang ating Panginoong Jesucristo, alam niyo po, sabi niya, kaya niyang punan lahat ng pangangailangan natin. Yung emptiness mo, kayang punuin ng ating Panginoong Jesucristo. Lalapit po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang sinabi niya. Alam niyo po, sa Ephesians 3, verse 14 to 20, pwede po bang i-flash, kapatid? Ephesians 3, Efeso 3, 14 hanggang 20. Sige po. Babasahin ko na lang po dito. Dahil dito ay niluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. So sabi po dito, dahil dito, nasa kaniya'y, sa Ama, nasa kaniya'y kumukuha ng pangalan ng bawat sangbahayan sa langit at lupa. Sige po, pagpatuloy po. Upang sa inyong ipagkaloob niya ayon nga sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Sige po, to continue. Na si Kristo ay nanahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Tuloy po, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. So napakaganda po. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. At 20 po, ngayon sa makapatihang gumagawa ng lubhang sagana sa higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, ayan po, to continue po.
verse 20, ay 21, sumakanya nawa ang kaluwalhatian ng Panginoon. Actually, ang sinasabi po dito ay yung kapangyarihan ng ating Panginoon na gumagawa sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating pangangailangan. Ito po yung sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Alam niyo, ito po yung isa sa pinakamagandang sa mga sulat na nagawa niya. Kasi napakaganda po ng pagkaka-describe o pagkakapaliwanag ni Apostol Pablo na kung paano mamuhay ang isang tunay na Kristiyano, ang isang Kristiyano. Alam niyo po, ang Epeso po, o ang lugar po na to ay matatagpuan po sa, kung tawagin to Asia Minor o Asia Minor. Ang mga nakatira po dito nung araw, bago po maging Kristiyano itong lugar na ito, puro po mga Griego. Ang Griego po ang buhay niyan, mga hayahay po ang buhay niyan. Puro po sila mga iwang, at higit sa lahat, sila po'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nang dumating po si Apostol Pablo rito, tinuruan niya kung paano sumamba sa tunay na Diyos. Kung paano matuto, kung paano lang natutunan yung katotohanan sa buhay. At sabi nga po, napakaraming tao o napakaraming disipulo ang na-convert o tao na-convert ni Pablo sa Kristyanismo sa lugar na ito sa Epeso. At kaya nung dumating yung time na siya ay lilisan, aalis na sa lugar na yun, ikinalungkot ng mga taga-Epeso o ng mga Ephesians, lalo-lalo na yung kanyang mga disipulo, yung kanyang paglisan. Kasi napakarami pong magagandang spiritual or moral na bagay na tinuro si Pablo sa lugar na ito. At isa nga po dito tinuro niya kung paano tayo mapupuspos ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, nakalulungkot, pero yun po, dumarating po tayo sa tinatawag nating kawalan o emptiness. Pag sinabi mong emptiness, parang, yun nga, kawalan, kakulangan, parang tinatawag na malungkot ang buhay, walang sigla, parang walang direksyon, walang hope, parang walang nangyayari sa buhay. Kasi nga po malayo tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Merong artista po nung araw, celebrity sa Amerika na sikat. Hindi ko na lang po banggitin yung pangalan, baka magalit sa akin. Siya po, sobrang sikat po siya na to the point na talagang kahit saan siya pumunta, siguro baka meron kayong nakaka-relate kayo doon sa mga artist na talagang kahit saan pumunta ay kilalang kilala, sikat na sikat, sa lahat. Marami po siyang pera, marami siyang mayaman dahil marami nga po siyang marami siyang kabuhayan. Pero halos nasa kanya na lahat. Pero nung isang araw na interview po siya, sabi po sa kanya, tinanong po siya ng reporter, kumusta yung buhay mo? Alam po niyo, sabi niya, sa maghapon, hindi raw niya madala yung kasikatan na kung meron siya. Kasikatan, kadami ng pera, yun nga po, fame and fortune, hindi niya madala, hindi niya maalam kung paano dumating sa kanya, paano gagawin niya, paano niya handle. At ang mabigat po, pag umuwi siya ng bahay, hindi siya makakatulog, umiiyak siya. At yun, umiiyak siya. Imagine nyo po, hindi po pala yung ng tao ay yung pera tsaka yung pagiging tanyag, pagiging sikat. Umiiyak siya kasi may kalungkutan sa kanyang buhay. May emptiness po sa kanyang puso. Meron siyang hinahanap. So hindi po sagot yung kayamanan, hindi po sagot yung kapangyarihan o kasikatan para ang buhay ng tao ay mapuno. Hindi po ba? So napaka-touching po nung kanyang interview. At yun po ang sinasabi ko sa inyo. Hindi po kailangan lagi tayong puno. Dito lamang po pwede tayong mapuspos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. Kung maalala nyo po, sa John 4, yung pong istorya tungkol po dun sa babaeng Samaritana. Kung maalala nyo po, re-recall ko lamang po sa inyo. Nagkaroon po ng encounter ang ating Panginoong Jesucristo doon sa babaeng Samaritana, doon sa may balon po ni Jacob. Sasalok po ng, isasalaysay ko na lang po, sasalok po siya ng tubig. So nagkataon ng Panginoon nandun sa balon at yun po ay katanghaliang tapat. Doon po dumating yung encounter
o yung inkwentro o yung pagkikita ng ating Panginoong Hesukristo at sa isang tao na punong-puno ng emptiness sa buhay niya. Punong-puno ng kakulangan, punong-puno ng pangangailangan sa buhay niya. Yun po yung babaeng Samaritana. At sabi nga po doon, matapos yung kanilang inkwentro, nabago ang sitwasyon. Hindi ko na po ibabasahin ng mahaba. So, sinabi po doon kung paano nagkaroon ng encounter yung babaeng Samaritana sa ating Panginoon. Ang dami niyang tanong, ang dami niyang gustong malaman, pero alam po ng Panginoong Hesukristo yun. At sinabi po niya yung katugunan, yung pangangailangan niya, kung ano ang kasagutan. Alam niyo po mga kapatid, alam ko, dito tayo marami tayong tanong, marami tayong hinahanap, marami tayong tanong sa ating mga puso. Marami tayong gustong mangyari, gusto tayong malaman. Kasi po, marami pa rin pong empty space o emptiness sa buhay natin. Aminin po natin totoo, marami po tayong gusto pa. Marami po tayong hinahanap pa. Marami po tayong gusto pang ma-achieve. Pero, gaya po ng binanggit ko sa inyo, nawa yung ating, dapat na, sa halip na maging paraan yon, yung ating kagustuhan na mapunan yung mga pangangailangan nito, nawa, nasa mabuting direksyon yung ating buhay. Kasi, dahil sa paghahangad natin, na mapunan yan, yung mga pagkukulang na yan, gaya ng nasabi ko po sa inyo kanina, nako-compromise po yung ating pagiging Kristiyano, yung ating bunga ng Espiritu. Di po ba? Nawawalan tayo ng kagalakan kuminsan dahil gusto natin yung mga pangangailangan ko, matugunan ko. Di po ba? Nawawalan, nalalayo po tayo sa ating pamilya kasi gusto natin magtrabaho, gusto natin magsumikap ng gusto natin kumita, gusto natin maging maayos yung buhay natin. Hindi po masama yun. Kung yun yung magiging motivation po natin para tayo ay mapuspos. Pero kung ang mangyayari na naman po sa atin ay nakukompromise naman po yung ating fruit o yung bunga ng Espiritu o yung ating pagkatao, spiritual na buhay natin, nakukompromise, doon na po may problema tayo. Nawawala na po tayo ng saya sa buhay dahil sa ating pagsusumikap. Nasisira na po yung ating kahinahunan, yung gentleness natin. Nawawala na po minsan yung ating peace o yung ating sa buhay natin, yung nawawala na po yung kapayapaan. Gulong-gulo na po yung isipan natin kasi gusto po natin mapuno yung ating buhay, mapuspos yung ating buhay. Kasi ang pagsusumikap ay nanggagaling lang sa atin. Amen po ba? Siguro nagegets niyo po ako. Pwede tayong magsumikap, pwede tayong magtrabaho, pwede na tayong mangarap ng marami. Pero sa ating pangarap, sa ating pagsusumikap, sa ating paggawa, kasama natin dapat ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi pag malayo po tayo sa ating Panginoong Hesukristo, hindi po natin mapupunan yan. Mananatili pong empty yung lugar na yun. Hindi po natin kayang punan. At kahit mo po sabihin na talagang pinipilit mo sa iyong pagsisikap, empty pa rin ang buhay mo. Tama po ba? May kulang pa rin. Kahit sabihin mong nasa iyo na lahat, kahit sabihin na-achieve mo na lahat ng bagay, may hahanapin at may hahanapin ka pa din. Ang kailangan po natin sa ating buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Wala po, sabi nga po niya, siya po ay naparito para tayo'y bigyan ng kapuspusan. Wala namang ibang nangako sa atin. Wala naman pong ibang pinangako ang Diyos sa atin. O kung sino man na pagka ginawa mo ito, mapupuspos ang buhay mo, magkakaroon kang buhay na puspos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang po ang nagsabi niyan sa atin. So, yun po, nawawalan po tayo minsan nawawalan tayo ng direksyon, naiiba yung purpose natin sa buhay. Kasi nga po, nalalayo po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. So, ang tanong,
paano natin mapupunan? Bakit natin mapupunan yung mga emptiness ngayon? Gaya nung sinabi ko sa inyo, kailangan po natin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo lamang po ang magbibigay ng katugunan o kapupunan doon sa mga hinahanap nating kakulangan sa buhay natin. Gaya po nung sinabi ko doon sa babaeng Samaritana, alam niyo po, ang tagal-tagal niyang base po doon sa istorya, pabalik-balik po siya talaga sa balon tuwing hapon. At ang sabi pa po dito, nung tinanong siya ng Panginoong Hesukristo, ay talagang tinanong siya, ilan ba yung asawa mo? Umamin po siya. Sinabi niya totoo. 5 na po, nakalimang asawa na po ako. At kaya siya nandun, naghahanap pa siya ng pang-anim. So wala siyang kasapatan, wala siyang kasiyahan. May emptiness sa buhay niya sa pagdating sa ganung bagay. At nang natagpuan niya ang Panginoong Hesukristo, sinabi sa kanya kung ano yung buhay mo. Alam niyo po yung mga Samaritana talaga, o Samaritan, hindi po kasi mga Hudyo yan, mga kapatid. Sinabi pong Samaritana ka, hindi po kabilang yan sa pamilya o sa lahi ng Hudyo. Yan po, hindi po nila alam yung tinatawag na scripture o yung banal na kasulatan. Hindi po nila alam yun. O yung mga aral po ni Moises, hindi po nila alam yun. Kaya po, hindi tayo magtaka kung yung buhay niya, nung time na yun, yung babaeng Samaritana, ay talagang magulo. Imagine nyo po, 5 na po yung asawa niya. So, kung ikaw po ay Hudyo, nung time na yun, yun po ay pinaparusahan na. Binabato na po yun hanggang sa mamatay. Kasi yun po ang yun po ang kaulig-gaulian, yun po ang tradisyon, yun po ang nasa batas ng Hudyo, religiously yun po yung batas nila. Na kung ikaw ay nangalo niya o nambabae ka o meron kang ibang babae, ibang lalaki, binabato po nila yun hanggang sa mamatay. So dito, nakita niya, nasalamin niya sa ating Panginoong Hesukristo na yung ginagawa pala niya ay hindi tama. Kaya sinabi sa kanya, oo, tama, totoo yung sinabi mo na meron ka ng 5 at meron kang kinakasama ngayon na pang-5 at malamang kaya ka nandito, naghahanap ka pa ng pang-6. Hindi po ba? So, sinabi niya, so from there nalaman niya yung katotohanan. Sabi po sa Biblia, yung katotohanan na nagpapalaya sa atin. So, nang malaan niya yung katotohanan na iba po ang takbo ng kanyang buhay. Nabago po ang kanyang isip, na nagkaroon, ito po yung dito po talaga nilalarawan sa istoryang ito, yung salitang emptiness, nilalarawan sa istoryang ito. Na ang tao, yung pangangailangan natin, talagang marami tayong pangangailangan, pero ang kasagutan ay ating Panginoong Hesukristo. At sinabi po dun sa bandang huli, sa verse 28, ang sabi po doon, iniwan niya yung kanyang banga. Matapos yung enkwentro, matapos yung kanyang pakikipag-usap sa ating Panginoong Hesukristo, sa bandang huli, iniwan niya yung kanyang banga. Alam niyo po yung banga, yung po ay naglalarawan o simbolo po yun ng pagkauhaw, simbolo po yun ng pangangailangan, simbolo po yun ng, kawalan. Nung time po na yun, matapos yung kanyang pakikipag-usap, nang nalaan niya yung katotohanan, iniwan na po niya yung banga. Sumunod na siya sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, yung ibibigay ko sa iyo ay yung tubig. Humahanap ka ng tubig. Oo, kailangan mo yung tubig. Pero yung tubig na yan, pag nainom mo, mawawala din yan. Pero ibibigay ko sa iyo yung tubig, yan yung tubig na buhay. Na hindi mo na kailangan mauhaw pa, hindi mo na kailangan mangailangan pa, hindi mo na kailangan maging empty pa sa buhay mo kasi nariyan na yan sa buhay mo, nasa puso mo at patuloy na dumadaloy sa iyong buhay. So yun po ang binigay sa kanya ng Panginoong Hesukristo. At dahil nga doon, iniwan na niya yung kanyang banga, iniwan na niya yung emptiness, iniwan na niya yung pangangailangan niya, iniwan na niya yung mga tanong niya sa buhay at sumunod na sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Ganun po tayo mga kapatid. Kapag na-encounter po natin, tunay na
tunay o sabihin po natin na tapat po yung ating paglapit o yung sunod ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, kahit sabihin mong nandun ka lang sa ito lang yung meron ka, hindi ka mauuhaw, kapatid. Hindi ka mangangailangan, kapatid. Lahat ng bagay sa iyo, maa-appreciate mo. Kahit konti yan, kaya mong i-appreciate yan, kaya mong tanggapin yan, kaya mong isabuhay ko anong meron ka. Dahil yun yung binigay sa iyo ng Panginoong Hesukristo. Kasi baka minsan, baka binigay sa iyo sobra-sobra, gaya nga nung nabanggit ko sa inyong sikat na artista, hindi ka naman makatulog sa gabi. Hindi po ba? Hindi ka mapakali kasi iniisip mo, naku, saan ko ba dadalhin tong sa dami na binigay sa aking biyaya? Hindi po ba? Merong ganun at napakaraming ganung tao talaga. Hindi po makatulog sa gabi sa sobrang yaman. Hindi po wala pong katahimikan yung buhay, nawala yung peace, nawala po yung kanilang security, nawala yung privacy nila dahil do sa yung dumating na sobrang sabihin na biyaya sa buhay nila. Pwede mong pagyamanin, pwede mong maging kontento ka sa kung anong meron tayo. Yun po ang gusto ng Panginoon. Hindi po sinasabi niya na, sige, payayamanin kita ng Hindi po niya sinabi yun. Hindi po niya sinabi, pag payayamanin kita ng husto-husto. Hindi po niya. Yung sinasabi po niyang life in full, yun po yung kasapatan ng isang tao sa kanyang buhay kung ano ang meron ka. Di po ba? Hindi ka magugutom. Kasi meron ka kahit paano. Sabihin mo na konti yan. Hindi ka mangangailangan kasi meron ka. At kung bibigyan ka pa ng Panginoon ng karagdagan bonus na lamang po yun ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Kaya po patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. So, how to fill those emptiness sa buhay natin? Paano ba mapupunan? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi sabi po sa verse 20, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana sa lahat ng ating hinihingi iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. So, siya ang makakagawa ng lahat ng bagay na ating iniisip, hinihingi. Hindi po ba? Napakaganda nun. Sa Kanya lamang magmumula lahat ng bagay. Siguro masasalamin natin sa sarili natin, bakit nangangailangan ako? Bakit parang Siguro po, pansinin po natin, baka masyado naman tayong nalalayo na sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita niyo po ang diferensya nung tao na kahit paano malapit po sa ating Panginoong Hesukristo o yung patuloy na lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po kung anong tanda nun. Hindi siya nangangailangan. Hindi ka mangangailangan kung ikaw ay na lumalapit sa Panginoong Hesukristo. Pero kung ikaw sa sarili mo lumalayo ka kahit anong meron sa buhay mo dumating, marami, liglig, siksit, umaapaw, hindi mo madadala yan. Manangailangan at mangangailangan ka. Kahit sabihin mo meron ka lahat ng bagay. Kung si Kristo ang nasa buhay mo, kung anong meron sa iyo, hindi ka mangangailangan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, number 1, sa tingin mo, sa mga oras na ito, nangangailangan ka ng habag, nangangailangan ka ng awa ng Diyos, nangangailangan ka ng grasya, nangangailangan ka ng himala sa buhay mo sa oras na ito, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Sabi po sa John 1:14, unang Juan 1:1-14. Tandaan niyo po, 1:1-14, siya po ay puspos ng biyaya at katotohanan. Wala pong minention na tao, wala pong minention na bagay sa Bible na sinasabi na puspos ng biyaya at katotohanan. Wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa John 1:14. So, kanino tayo lalapit? Di po ba? Kung kailangan natin ng grasya sa buhay, kailangan natin ng biyaya, kailangan natin, si Kristo po ang kasagutan sa buhay ng sa mga pangangailangan natin na yun sa buhay. Di po ba? Hindi po tayo lalapit kay Bombay. Kailangan po ng grasya, kailangan ko ng pagpapala. Hindi ako lalapit kay Mayor. Hindi ako lalapit kay Kristo po tayo. Kay Jesus po tayo lumapit.
Siya lamang po yung makapagbibigay sa atin nung kasapatan, yung awa, yung habag, yung biyaya na hinihingi po natin o inaasam po natin sa ating buhay. Pangalawa po, kung sa tingin mo yung buhay mo sa oras na ito parang nangangailangan ka o yung empty, yung buhay mo pagdating sa sigla, sa saya, sa kasiyahan ng buhay, parang malungkot ka, lumapit tayo sa Panginoon, humiling tayo sa Kanya. Puro kalungkutan dumarating sa iyo, kamukha sa oras na sa mga sandaling ito, maaari sa atin marami dadalamhati, nalulungkot. Lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Sabi sa Kanya sa Luke 10, sabi po, siya po ay nagalak sa Espiritu Santo. Siya po ay punong-puno ng kagalakan, ang ating Panginoong Hesukristo. Nasa Kanya yung kagalakan, yung lumbay, yung lungkot na dumadating sa buhay mo. Pag lumapit tayo sa Panginoong Hesukristo, mare-reflect sa buhay natin yung kagalakan, yung natin. Ang mahalaga po, hanapin natin, lumapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita, ng Biblia, pakikinig ng Kanyang mga mensahe. Alam nyo, yung iba, may mga tao na nagiging habit na, o sabihin natin, which is dapat ganun ng isang Kristiyano, habit na makinig ng mga messages pwedeng sa internet, mga Christian messages, yung mga inspiring words, magbasa ng Bible. Alam nyo, nakakagaan po talaga ng kalooban yun. Kung nabibigatan ng puso mo, nalulungkot ka, basahin mo sa Bible, magbasa ka, sigurado ko, natitiyak ko sa inyo, mababasa nyo yun. At pag nabasa nyo yun, namnamin nyo, ipasok nyo sa inyong puso, at alam nyo, maiibsan talaga yung kalungkutan nyo sa buhay. Parang napapawi iyan sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Kaya po, inaanyayahan ko po kayo na patuloy po tayong umaten, patuloy po tayong magsumikap na magbasa ng Bible, makinig ng mga mensahe ng Diyos kasi yun po yung kasiyahan sa buhay natin. Yung mga minsan, akala natin nasa mga material na bagay, wala pala. Pag dumating pala sa iyo salita ng Diyos, pwede mo palang ikaligaya, pwede mo palang ikasaya, pwede palang mawala yung kalungkutan mo dahil sa salita ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Amen po ba? So number 3, kung parang kailangan mo ng kalinga, kailangan mo ng pagmamahal, kailangan mo ng parang nakukulangan ka, parang awang-awa ka sa sarili mo kasi parang tipong walang nagmamahal sa iyo. Marami pong nakakaranas niyan kasi ang iniisip nila, yung pamilya nila, o yung pamilyang meron siya, hindi siya mahal, hindi siya pinapansin. Yung anak niya, parang malayo ang loob sa kanya, parang nagkukulang, parang may hinahanap siyang pagmamahal. Pagmamahal ng ibang tao, pagmamahal ng kapwa, pagmamahal ng magulang, pagmamahal ng pamilya. Parang may hinahanap. Opo. Kasi parang, alam niyo po, kahit ikaw na yung nag-iisa sa mundo, pero kasama mo ang Panginoong Jesucristo, mararamdaman mo yung pagmamahal niya. Mararamdaman mo ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo basta hanapin mo lamang po siya. At makinig tayo ng mga salita na nagbibigay ng inspirasyon sa atin, yung mga mensahe na nagbibigay ng inspirasyon sa atin, madadama natin yung pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon na siya, hindi niya tayo iniiwan, nandyan siya, hindi tayo nag-iisa sa buhay. So kung ang pagmamahal ang hinahanap natin sa ating Panginoong Hesukristo, sabi sa Hebrews 1, siya ang nagniningning. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos na tunay na larawan ng kanyang likas na kaanyuan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita. So yung salita na kapangyarihan yan, ang salita ng Diyos. Yan yung nagbibigay po sa atin ng lakas, nagbibigay po sa atin ng pagmamahal, kapayapaan sa buhay ng isang tao. So wag po nating pababayaan yung ating buhay spiritual. Sa paanong paraan, sa pananalangin. Okay, hindi ako maka-attend ng church, hindi ako kasi busy ako, bigyan po natin ng pagkakataon na makapakinig tayo. Tayo po meron tayong live stream. Tuwing araw ng linggo, meron po tayong Miyerkules, meron po tayong gawain ng Biyernes. Hindi po natin pinababayaan yung mga gawain yan kasi pangangailangan po tayo
Pangangailangan po natin yan. Kung paano tayo kumakain araw-araw, 7 times a week, pangangailangan po ng ating espiritu yung salita ng Diyos. Kasi pagka nagkulang po tayo doon sa salita ng Diyos, dadating po sa atin talaga yung pangangailangan. Meron po tayong mga tanong, dumadami po yung tanong sa buhay natin. Kasi nga po, marami pong espasyo sa buhay natin na nangangailangan o nabovoid o nagiging empty. Pero kung tayo po, puspos po tayo ng salita ng Diyos, malapit po tayo sa ating Panginoong sa Kristo, hindi po mapupuspos yun. Hindi po mauubos yung ating kasiyahan sa buhay, hindi po tayo mangangailangan. So, yun po yung aking mensahe sa umagang ito. At lastly, gusto ko pong tanungin nyo yung sarili. Gusto ko pong tanungin kayo. Kumusta na po yung buhay natin? Kumusta na po ba yung sitwasyon natin sa oras ito? Ano ba yung pangangailangan mo sa oras na ito? Po makakaalam yun, hindi ko po sabihin nyo po sa sarili nyo, tanungin nyo, ano po ba yung mga pangangailangan ko sa buhay ko? Ano pa ba yung mga sa tingin ko ay empty o yung parang kailangan ko sa buhay ko sa oras na ito? At nawa, masumpungan natin ito sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng ating mga mensahe, at higit sa lahat, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Jesus the True Light Church po ay mag-celebrate na naman po ng ating anniversary. Pang ilan na po, Kuya Rolly? 25th anniversary sa mga darating na buwan, September. Sa loob ng 25 years na yan, ang church na ito ay nagpatuloy po mula sa kaunti hanggang sa kami po tayo, hanggang sa narating po natin kung anong meron tayo ngayon. Siguro yung mga matagal na miyembro, ang Panginoon po, sobra po ang pagpapasalamat ng unang-una ng lahat ng miyembro, leaders po ng Jesus the True Light. Kasi in 25 years, binigyan po tayo, pinanatili po tayo sa lugar na ito. Ano man ang dumating na mga pagsubok, hindi po tayo iniwan ng Panginoon. At alam po natin na kung tayo magpapatuloy, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Ang church po na ito, kahit ano po yung naging problema dumating sa mga nakarang araw na pinagpatuloy po natin. Yun po yung gusto namin, yung makapaglingkod sa kahit ano man po yung problema, ano man po yung mga nagiging hindi magandang pangyayari sa buhay, pinagpapatuloy po natin to alang-alang sa Diyos at alang-alang sa inyo upang malapit kayo sa ating Panginoong Jesucristo. At iyon po yung gusto po namin sa inyo, sa bawat isa sa atin. May pangangailangan ng church? Yes. May pangangailangan po yung mga leaders? Yes. Lahat po, mga pastor may pangangailangan. Pero magpatuloy tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi yung pangangailangan na yun in 25 years, mga kapatid, ibinigay ng Diyos. Maalala niyo po ba itong church natin na to nung mga unang araw nung uma-attend tayo, di po ba? Napakainit. Maalala niyo po yung, di pa, ala pa tayong kisame. May nalalaglag pa pong mga pugad ng ibon. Totoo lang, opo, sa totoo po. At hindi katatagal during summer, sa sobrang init, hindi po kayang palamigin ng electric fan. Pero yung pangangailangan na yun ng church, mula sa day 1 hanggang sa mga oras na ito, kaloob ng Panginoon, kasi nakita ng Panginoon yung pagiging tapat ng bawat isa sa atin. At yun po yung gusto ko pong sabihin sa inyo. Huwag po kayong mainip. Kung may pangangailangan kayo, may mga gusto tayo sa Panginoon, huwag kayong mainip. Darating at darating yan. Tingnan niyo po yung church natin ngayon. Napaka-komportable natin compare doon sa nung araw. Di po ba? Hindi po namin inaasahan to, pero ibinigay po ng Diyos. Kami po, sapat na po kami na kung ano yung meron tayo, sige, bili tayo ng ganun, paayos natin ganun, paayos natin. Hanggang sa eto na po tayo. May pangangailangan pa po ba? Meron, pero ang Diyos po ang magpo-provide nun. Hindi po namin masasabi sa mga araw kung ano pa yung ibibigay ng Diyos. Basta kami po, ang Jesus the True Light, tayo po, umaasa po tayo sa kabutihan ng Diyos. Patuloy po tayong umasa sa ating Panginoong Jesucristo. Ba?